Hello guys, ayan. So ako ulit ang inyong Auntie Arlene. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol dun sa ating kababayan na biglang pumanaw dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Actually guys, pinag-iisipan ko talaga kung dapat ko bang i-share yung content ang issue about dito. Pero mas maganda na rin siguro para maging aware din tayo ngayong buwan kasi meron ako napanood sa TikTok na credit to the owner ng video, pero hindi ko na ipapakita yung mismong video. Ano na lang guys, in-screenshot ko na lang yung tawag dito, yung about sa pagkamatay o pagpanaw ng ating isang kababayan na isang helper dito sa Singapore. Ayan, hinide ko na lang yung name niya para sa privacy niya. Bali napanood ko lang yan sa TikTok. Tawag dito. Kaya ko naman share ito sa inyo guys para maging aware kayo, at kasi parang naranasan ko kasi yung ganitong situation niya. Nagkaroon siya ng ang sign nito is yung pagsakit ng ulo, pumutok ang ugat sa ulo niya, yung ganun. Yung tapos kasi ako kaya ko i-share sa inyo kasi ganito yung nangyari sa akin dun sa previous employer ko talaga guys. Nung nag-apply ako dito, bali paano ko ba ikwento? Parang naano ko ikukwento ko ba or hindi, kasi nga kumbaga ayoko talaga sana i-content yung mga ganito na negative, pero para maging aware na rin yung tayong lahat, no, lalo yung mga helper dito sa Singapore o sa ibang mga bansa man na maiksi lang talagang buhay, talagang hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nasa ibang bansa tayo, wala talagang tutulong sa atin, sarili lang natin. Kaya kung alam natin napapagod na tayo or pahinga tayo kasi isa lang yung katawan natin, at saka huwag tayong magpaka-stress ng sobra guys. So, pag may nararamdaman tayo na tingin natin hindi na siya parang normal na headache lang or something, or kung mayroon kayo nararamdaman sa sarili nyo na hindi talaga siya pangkaraniwang nangyayari sa inyo, siguro wag nyo na lang siguro ilihim, kasi meron namang ang employer naman natin is meron naman tayo, covered naman tayo sa medical. Meron yun silang mga sa atin about sa medical natin, pero yun, hindi ko lang alam talaga totally yung about sa medical, kung kailangan mo ba ma-confine or something bago ma-avail yun. Pero pagka alam nyo sa sarili nyo natin paulit-ulit na nangyayari sa inyo, or may na talaga, i-open nyo na lang sa employer nyo yung ganun, or gumawa na lang kayo ng way para ma-stop yun, or kung ano man, kasi ganyan yung nangyari sa akin guys. Dun sa unang employer ko, nung nag-apply ako dito guys as in wala talaga akong nararamdamang pagsakit ng ulo or something. Pero way back 2012 o 2013, parang mga ganun na aksidente po kasi ako, nagkaroon ako ng bukol dito sa ulo. Yung na-aksidente ako, mga katawan ko na pero meron yan na CT scan po ako dati na yung hindi siya pumutok, yung bumukol siya pero hindi pumutok yung dito sa ko, sa may dito banda na kumbaga hindi siya wala naman siya na blood clot, pero ang sinabi sa akin is after 10 years ibalik ko daw, kasi baka mamaya sa ngayon hindi, nung time na yun nung pina-CT scan ko is hindi pa siya nalaman kung may namuong dugo o nagkaroon ng blood clot, hindi pa daw talaga, kasi nga sobrang pa nung time na yun, may bukol lang siya, pero kasi minsan daw lumalabas yun, namumuo yun paglipas ng panahon. So dapat after 10 years, ang advice sa akin ng doktor nung sa akin is pa-CT scan ko siya ulit. Yun yung sa akin dati. Noon ngayon, wala akong nararamdaman na after lumipas ng panahon, after 10 years na nandito na ako sa Singapore. Tapos, my time, dahil nga sa trabaho ko is newborn baby ako, magaan lang ang trabaho ko sa araw guys. Pero, yung kulang ako sa tulog, kasi yung bata guys is hindi siya sobrang maligalig na tawag doon, na sobrang iyak na talagang tawag doon, yung laging nagkakasakit, yung ganun. Pero yung sa kanya naman is, ang tingin ko kasi mas kulang sa gatas yung amo kong babae, siguro sa gutom lang din, kasi minsan pag diaper, chine-check naman namin yung diaper niya regularly, yung ganun, kung may poop siya, kung may wiwi siya, ganun. Pagkagabi talaga guys, siya
talagang iyakin siya, pagising-gising siya. Tapos ako din, wala kulang ako sa tulog. Kasi yung bata guys, sa gabi, pagising-gising yan, sa araw nakakatulog na mahimbing yan. Ako, during daytime naman, kahit magaan yung trabaho ko, nagtatrabaho pa rin ako. So yung katawan ko, gising ako, mulat ako. Although meron akong 1 hour tea break, tapos minsan may time talaga yung alaga ko, hindi ako pinatulog talaga ng maayos, maya-maya gising. Yung amo ko na yung nagsabi na magpahinga ako, na matulog ako ng mga 2 to 3 hours, ganun. Pero hindi rin ako makatulog na maayos sa araw guys. Hindi ko alam kung sino nakaka-relate sa inyo, pero may time kasi na pagka saglit lang yung tulog ko, pagising ko, masakit yung ulo ko, lalong sumasakit talaga siya ng sobra. So yun, kaya hindi ko talaga siya sinasana yung sarili ko na matulog ng araw, yung parang ganun. Parang kasi pagising ko masakit yung ulo ko, yung ganun siya. So talagang may time talaga guys na, alam mo yung nagtatrabaho ako na parang nakalutang ako, ganun yung case ko. Hindi ko sinasabi ko nga sa sarili ko, parang high ba ako or ano. Kasi magalang yung trabaho ko, magwa-wipe-wipe ako. Hindi naman nila ako pinupwersa kasi alam nila na hands-on ako kahit sa gabi. Kasi ganun guys, pag newborn ka talaga, pag talaga kailangan ng amo nyo. Pag halimbawa may sariling kwarto yung bata, hindi nakatabi sa amo nyo, talagang i-monitor nyo yun. May time talaga na kayo mag-monitor nun, hindi yung mga amo nyo. May tendency ganun talaga guys, at ganun yung situation ko nung time na yun. Ngayon, dumating sa point guys na etong dito ko, kumikirot yan. Alam mo yung parang may nagsasak sa'yo, yung parang may humihigop ng ganun, tapos may kirot siya, tapos may parang pintig, may time na parang, yung yung parang pinipitik-pitik yung dito mo, ganun yung naramdaman ko. Dumating talaga sa point na sabi ko, hala, ano ba, sasabihin ko na ba or ano, kasi kinakabahan na ako nun. Sabi ko, hala, paano ko mategi ako, nasa ibang bansa ako lang mag-isa, paano na, ganun. Sabi ko, isa lang ang buhay, sasabihin ko na ba? Ngayon yung kaibigan ko sabi sa akin na pag sinabi mo yan kasi sa amo mo, hindi kasi lahat ng amo kabahan yan or pauwiin ka kasi health issue yan. Hindi, kasi syempre di ka rin nila pwedeng i-refer sa ibang employer kasi nga problema kasi ng yan, yung parang pagka kasi yun, kasi nga sa akin nung aking kaibigan nung time na yun, mag-transfer ka, kasi nung time na yun, pandemic, sabi niya gano'n, mag-transfer ka na lang, maraming naman sa'yo, kaso lang, paano ako magta-transfer dito guys, hindi ka makakapag-transfer dito nang walang makakalipat ng amo, nang walang tawag dito, release paper yung amo mo. Kahit hawak mo yung passport mo, kung walang release paper yan, hindi nila basta-basta tatanggapin, kasi kumbaga hindi ka pinapakawalan ng dati mong amo. Ngayon, paano ako makapagpaalam, bakit ako malilipat sa iba, kung health issue naman yan, alanganin naman akong i-release ng employer ko, kasi baka mamaya sila rin yung mapahamak na doon pa ako sa halimbawa sa isang employer pa magkaroon ng problema, di parang baka sila, di ba, madamay sila. So yun yung iniisip ko nung time na yun, kaya sabi ko, ano kayang gagawin ko. So nagpaalam ako na lang, sabi nung kaibigan ko, ikaw na, sa'yo yan, at saka health mo na kasi yan. Kaya sabi niya sa akin, magdahilan ka na lang, umuwi ka na lang, kasi nga pagka sinabi ko yung reason ko na about sa ulo ko naman, na ganun nga, kasi ulo na to guys tsaka dyan kasi yung na baka pumutok, at saka nagkaroon kasi ako ng history dati nga na aksidente ako. So baka mamaya magkaroon ako ng yung alam mo yung, di ba, pag pinauwi ka, so baka magkaroon ng record, mahirapan ako makabalik sa Singapore, kasi nga syempre health issue yung sa akin, hindi naman yun lang dahil may problema sa family or something, it's tungkol talaga sa akin yun. So sa health ko na. So yun, kaya nagdahilan ako nung time na yun, nasabi ko, tas naman ng huli, ayun nga, awa ng Diyos na pumayag naman sila na umuwi ako, pero iba yung reason ko nung time na yun. Tas yung employer ko yung agency ko naman, kasi binalik nila ako dun sa agency, kasi nga hindi nila parang sila pa mag-process lahat, dalhin pa ako tawag doon sa airport, o magkano ng ticket ko, kasi may newborn sila. So kung okay lang na agency ako tas yung agency ko naman hindi pumayag. Ang ginawa niya, hinanapan nila ako ng ibang employer. So yun, nung nalipat ako dito sa amo ko ngayon guys, kahit isang beses hindi ko talaga naranasan ulit sumakit yung ulo ko, yung dito ko. Ibig sabihin sa puyat yung sa akin. So yun guys, pagka stress kayo, puyat kayo, or may nararamdaman kayo sakit ng ulo nyo, ipahinga nyo talaga guys. Pahinga lang siguro talaga ang kailangan natin guys. So yun, para maiwasan natin yung kasi isa lang ang buhay natin, pero syempre hindi rin natin alam kung anong mangyayari sa future natin.